Sa labas ng kanilang mga bahay, nagpalipas na magdamag ang mga residente sa San Remigio, Cebu dahil sa sunod-sunod na aftershocks. Ang ibang residente naman sa Medellin, binalutan ng mga sarili ng plastic bag dahil wala na silang masilungang tent. Live mula sa San Remigio, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang mga residente dyan? Cheryl, kabado pa rin ang mga residente dito sa bayan ng San Remigio sa Cebu dahil mayat maya pa rin nararamdaman ang mga aftershocks. Katabi lang kasi ito ng Bogos City na siyang naging epicenter ng magnitude 6.9 na lindol. Kaya naman bukod sa mga nasirang struktura, marami ring mga residente rito ang sugatan. Nagtitiis sa lamig ng gabi ang maraming residente sa San Remigio, Cebu habang nasa labas ng kanilang mga bahay. Ang iba, lumikas na dala ng pangamba, lalo't sunod-sunod pa rin ang nararanasang mga aftershocks. Kasi natakot po kami sa loob. First time po sobrang lakas. Kasi natakot po kami. Kasi may mga anak po ako kasi mabagsakan kami ng kahoy. Tila naging tent city naman ang open grounds ng bayan matapos magtayo rito ng mga modular tent. Ang problema, nasa 50 piraso lamang ang meron ng LGU. Kulang na kulang para sa mahigit 200 pamilya na nag-evacuate. Kaya ang iba, nagtsatsaga na lang kahit sa mga trapal o inilatag na banig. Ang ibang residente naman, nanlilimos na sa kalsada. Wala pa rin kuryente at tubig sa bayan, lalo't karamihan sa mga pump ay nakaasa lamang sa supply ng kuryente. Sunod-sunod din ang dating ng mga sugatang residente. Marami ang may mga sugat at pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan matapos mabagsakan ng mga gumuho nilang bahay. May nabubog sa paa at meron din kinailangan ng alalayan gamit ang wheelchair. Sa bayan ng Medellin, natulog ang mga residente sa loob ng malalaking plastic bags. Umuulan kasi at wala pa silang masilungan. Umakyat sila ng bundok matapos ang lindol. Sa bayan ng Daan Bantayan, hindi pa rin madaanan ng mga sasakyan ng ilang kalye dahil halos bumagsak ang mga bahagi ng daan. Parang hihiwalay pa ang tulay dahil sa malalaking bitak nito. Nangangamba tuloy ang mga residente na hindi sila maabutan ng tulong. Wala pang narating na tulong sa amin. Maski isa. Bakit? Hirap kasi madaanan yung dalawang bridge nasira. Wala nang masasaing at wala nang ulam. Sa San Remigio, nakaburol na ngayon ang isa sa mga nasawing tauhan ng Philippine Coast Guard mula sa gumuhong sports complex sa bayan. Gusto ko po sana siyang magkabanding, magka-close kami. Wala na. Sobrang sakit kasi bago siya nag-Coast Guard, marami siyang pinaghirapan. Isang iglap lang, isang patay agad. Nakatakda namang ibiyahe sa Iloilo ang isa pa sa mga nasawing miyembro ng PCG. Bukod sa kanila, nasawi rin sa pagguho ang isa pa nilang kasama sa PCG, isang tauhan ng BFP at 2 sibilyan. Cheryl, bukod sa limitado lamang ang bilang nito mga modular tents na available, pakita ko lang sa inyo kung gaano ito katibay. Actually, hindi siya ganun ka-sturdy. Medyo malambot lamang siya, kaya kung sakaling tangayin ng malakas o magbugso ng malakas na hangin dito, maaaring matumba itong mga naturang tent. Meron siyang net sa ibabaw din, kaya posibleng mabasa sa ulan ang mga residente. Bagamat pinagpapasalamat ng mga nandito sa Cebu, yung mga tulong na kanilang natatanggap, patuloy pa rin silang nananawagan. Isa dyan, yung mga tent o magtutulugan nila gaya ng banig, pati pagkain, malinis na inuming tubig, gamot kung kinakailangan, maging pinansyal na tulong para naman sa mga residenteng nasira na yung kanilang mga tirahan. Cheryl. Mon, dito nga sa mga pangangailangan na tent at pagkain, ano ang tugon dito ng pamahalaan? Sa ngayon, Cheryl, talagang they are maximizing all their efforts, no? Pero mas nakikita natin yung presence ng pribadong mga individual at kumpanya na nagpapaabot ng tulong dito sa mga apektadong residente. Kasi nga, limitado lamang din ang dito sa San Remigio, Cebu, no? Limitado lamang yung kanilang mga modular tents na pinakita ko sa inyo. At saka yung dahilan nila dyan kung bakit ganyan yung disenyo, dahil designed siya para sa mga evacuation centers. Ang problema, takot magstay sa mga indoor areas itong mga residente, kaya naman inilabas nila itong mga modular tents. Ang iba naman, ganitong klaseng tent, yung mga pang-camping na hindi rin talaga safe kung sakasakali, kung sakaling bumuhos naman ang malakas na ulan na may kasamang hangin, if ever. Cheryl. Ang malala sa sitwasyon mo, yung mga kababayan nating natutulog ng nakaplastik. So kailan daw madadagdagan itong mga tents na ito?
Ang sabi naman ng provincial government, Cheryl, talaga magpapaabot sila at magdadagdag ng mga tents, no? At isa rin yan sa mga ipinangako ni Pangulong Bongbong Marcos para matulungan at maagapayan kahit papano itong mga residenteng takot manatili sa kanilang mga bahay at nagtsatsaga muna sa kabila ng lamig ng panahon tuwing gabi para nga masiguro ang kanilang kaligtasan sa tuwing nararamdaman ang mga aftershocks dito sa Cebu. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.